Sige po, habang kayo'y tahimik na umuupo sa favorite ninyong upuan, alam niyo po ba, ang isang araw na ito ay napakaganda, napakainam. Dahil ang topic natin, ang lesson, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa kabanalan or purity of our heart or ang kalinisan o ang paglilinis ng puso ng tao. Amen? Kaya po, purihin ang ating Panginoon. Kung kayo po ay nakasettle down na, tayo po ay tumahimik, tayo po ay makinig, listen carefully to the Word of God upang sa ganon, ma-resolve natin ang problema ng puso ng bawat isa. Because if you will not pay attention to the Word of God, mga kapatid, I'm sorry to tell you, hindi natin masisettled ang problema ng puso natin if you will not pay attention. Amen? So ngayong umagang ito, nagpapasalamat po tayo dahil umabot na tayo ng February, no? Okay, umabot na tayo ng February. Alam ko nung January, naghahangad tayo ng mga mabubuti at magagandang bagay sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Marami tayong hinahangad, mga bagay na hindi naganap, pero gusto nating mangyari. Maraming plano, pero hindi naman naganap. Maaring merong problema tayong hinaharap. Now, eto pong araw na ito, no, hindi lamang a blessed day, no, talagang sabihin ko na nga, ito po ay isang mapagpalang araw sa akin. No, dahil araw ng puso ay araw ng pagsibol ko sa mundong ito. Yay! Hallelujah! Glory to God. I am 51 plus 10. Oh! Purihin ang Diyos at umabot ako sa taong ito. Purihin ang Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Ay, ang hina naman. Para kay Lord, nagpapasalamat po tayo. Now, sa title pa lamang po ito, ay title pa lamang, talagang meron na tayong i-resolve na problema. Dahil nagkaroon ng problema talaga ang computer natin, kaya sorry po, sulat-sulat kamay na lang po tayo. Okay? Pero once na naayos po yan, ayan, purihin ng Diyos, gumising, na-resolve na. Okay? The topic for today is resolve to live in purity. No? Kasi yan ang theme ng February. Okay? Pero ito po ang topic today. Resolve, sabihin nga po natin sabay-sabay, resolve to live in purity. Naintindihan po ba? One more time. Resolve to live in purity. No? Salamat po. Isa na lang naiwan na nagsalita. No? Doon pa lang sa title, mga kapatid, napansin niyo po ba na may problema na? Amen? Because of the word resolve. Tama po ba? Meron tayong susolusyonan. Meron tayong aayusin ngayong umagang ito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po dito na akin pong nahagap na mga meaning, no, sa Oxford Dictionary? Sabi po dito, purity, sabi po dito, quality. Sabihin nga po natin, quality of being pure. Parang wala akong kausap. Quality, ayan, of being pure. Yung pala yun, ano? May kwalidad. Hindi lamang salita na sinabi mo, purity, no? Kalinisan, no? Kabanalan, but may kwalidad. Amen? Quality of being pure or cleanness. No? Pagiging malinis, magiging maayos, at sa salitang banal. Sabi doon, freedom from anything that contaminates your heart.
Tama po ba? Ito ang purity, freedom, kalayaan, malaya mula sa pagkakakontaminate, karumihan na inilalagay ng kasalanan sa ating mga puso. Now we will resolve this. Ito po ang ating aaralin ngayong umaga. Nandyan pa ho ba kayo? Amen? So, kung doon pa lang sinasabi sa atin ngayon, ano ang dapat nating gawin para manatili itong kalinisan, cleanness, no? Sabi doon, quality of being pure, no? Na malinis sa harapan ng Diyos. Ang sabi po doon, unang-una pa lang, sa teksto na ating babasahin sa Psalms 24, no? Nakikita po ba? Can we read this? Ready? Lahat po tayo, more than 30 tayo dito. Sana yun ang tunog natin. Ready? Go! Amen. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Ang sabi doon doon pa lang sa 24, Psalms 24, may katanungan na. Ano daw po ang question? Hello? Ano ang tanong? Ano ang tanong? Ha? Who can ascend? Who can ascend the Lord's mountain? Sino daw po ang makakaakyat sa bundok, kabanal-banalang bundok o luklukan ng Diyos? Yun ang unang tanong. No? Sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Diyos? No? Kasi nung unang panahon sumasamba ang mga Israelites sa bundok, Holy Mountain. Sino nga ba ang pwedeng umakyat? Pangalawang tanong. Ano daw po ang pangalawang tanong? Ready, go! Sino naman? Sino naman ang makakaakyat? Sino makakarating? No, sabi doon, sino ang makakarating sa tugadog o sa banal na templo ng ating Panginoon? No, dalawang tanong sa buhay natin ngayong umaga na katanungan din ni David sa atin at sa sarili niya. Now, ang sabi po doon, kung merong tanong, ano ang sagot? Ba may solusyon agad? Ready, go. In verse 4. Amen. Sino daw ang makakaakyat sa luklukan, banal na trono ng Diyos? Verse 4, only the one with clean hands. Everybody says, clean hands. Clean hands. And a pure heart. Pure heart. Clean hands, pure heart. Bakit kaya ang kamay na to ay dapat malinis? Tama po ba? Ang kamay na ito ay malinis sa harapan ng Diyos dahil gumagawa ng mabuti. Tama po ba? Ang kamay na ito ay malinis dahil ito hindi nananakit. Tama po ba? Ang kamay na ito ay malinis at banal sa Diyos dahil hindi gumagawa ng kasamaan o kalasuan. Kaya ang sabi ng Diyos, yung kamay na yan malinis, hindi lamang yung kamay, kundi maging ang ating puso. Amen? Pure heart. Malinis ang puso. Mamaya-maya, malalaman natin ito. Okay? Kaya sinabi doon, yun lamang may matuwid na pamumuhay, malinis na kamay, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. When we say Diyos-Diyosan, yan po yung mga bagay na nagnanakaw ng attention mo o pagsamba para sa Diyos. Okay? Malinis na puso, malinis na kamay, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, at hindi sinungaling. Amen? Kaya ang verse 5, another blessing ng Lord. Ano ang verse 5? Kapag nagawa mo yung number 4, verse 4, verse 5, anong sabi? That kind of... Amen. Yung uri ng klase ng tao na may malinis ng kamay, malinis na puso, siya lamang ang makakatanggap ng blessing ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon.
Amen? Hindi na natin kailangan pakatagal-tagal-tagalin pa ang mensahe ng Panginoon. Napakaklaro, napakalinaw. In Matthew chapter 8, tignan po natin. Another verse o text reference natin, sabi po doon sa verse 8, sabihin natin ang salitang blessed. One more time. Amen. Pag sinabi pa lang, you are blessed, ikaw'y pinagpala, ano daw yon? Happy. Sabihin mo nga sa kapatid mo, happy. You are blessed. Sabihin mo, you are blessed. You are blessed. Bakit? Ang ibig sabihin pala doon ay happy. No? Ano pa? Spiritually, prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor. Amen? Yung pala yun, for they shall see God. Blessed are the pure in heart. Yung katabi mo, sabihin mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Ikaw ang sinasabi doon sa verse 5, that person is you. Amen? Ikaw yung taong yun, sinasabi ng Panginoon, natatanggap ng pagpapala ng Diyos and God's favor. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Are you happy? Praise God. Kaya nga sabi doon, bilang mga Kristiyano, believers and followers of the Lord Jesus Christ, we need to pursue it. We need to pursue a deeper relationship with the Lord. Bakit? Without a deeper relationship with the Lord, that is impossible na ikaw ay makaranas ng pagpapala ng Diyos. Without a relationship sa Panginoon. Pero because you are called by God, we are called by the Holy God, tinawag ka, our God is holy, and therefore we are holy. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kaya tayong lahat ay binanal ng Diyos. Amen? Are you happy with that? Happy po ba kayo? Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi doon, live a holy life. Sabihin natin sabay-sabay, live a holy life. Mamuhay tayo ng banal na pamumuhay. Ano ibig sinabi dito? Not let sin or impurity get a foothold in our lives. Ibig sabihin, mamuhay ng may kabanalan ng pamumuhay, huwag nating hayaan ng karumihan sa mundong ito ay hawakan ka. No, maging foothold. No, ikaw inaapak-apakan lang, ikaw pinasusunod lamang ng gawa ng demonyo. Sabi doon, kung ang isang Kristiyano ay hindi magpapakabanal sa harapan ng Diyos, kung hindi mo palilinis ang puso mo sa Panginoon, ikaw ay kontrolado ng demonyo. Kontrolado ng gawa ng kasamaan. Are you there? Andyan pa ho ba kayo? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, listen carefully. Ang sabi po dito, God or ang Panginoon, He extremely pinaka-importante, walang iba kundi ang pinag-usapan ng puso. What matters most is our heart. Ang pinaka-importante at mahalagang pag-uusapan, ang hinahangad ng Diyos na maabot at makita at hawakan at kontrolin, walang iba ang puso natin. Sabi nga to, dito, itong private space, itong lugar ng puso natin, walang ibang nag-care, walang ibang gustong mag-ingat nito, kundi ang ating Panginoon. Pinaka-importante ay ang laman ng puso natin. Why? Remember what God said in John 3:16? Ano nga po sabi doon? Sabay-sabay nga po natin bigkasin sa Tagalog. Ready, go! Ganon na lamang. 4 lang ang nakamemorize. 5 na sila. May nadadagdagan na. Tapos na? Aba, mga nag-Sunday school ata yung mga nakamemorize.
No, gayon na lang naman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ibinigay ng Diyos Ama ang nag-iisa niyang anak. Bakit? Kasi punong-puno tayo na kasalanan. Tama po ba? Kaya dahil sa gusto ng Diyos na i-rescue tayo, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ni Jesus. Upang at sino man sumampalataya ay wag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masaya po ba kayo? Parang malungkot. Masaya po ba? Amen. At ito ang sinolusyonan ng Diyos. He resolved our problem ng tao dito sa mundong ito. Why is being pure and holy so important? Hindi ba pwedeng nag-worship naman ako kay Lord, sumasamba naman ako, pag linggo, may Lunes, may prayer, may Tuesday, may prayer, may Wednesday, midweek, may Thursday, may lahat na nga inatinan Hindi pa ba kabanalan yon? Hello? Hindi porket umaaten ka ay banal. Maraming umaaten, nag-worship, pero hindi naman ikinakapamuhay. Ang pinag-uusapan ay hindi panglabas, kundi ang loob ng puso natin. Amen? Kahit ngayon lasinggero marunong mag-worship Kahit lasinggero, yung bangag, pupunta ng simbahan, banal na po ba yun? Hallelujah. Pero ang sabi dito, the Bible tells us we need to be holy because God is holy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pang sabi ng Biblia sa 1 Peter? Ito po ay hindi lamang pakiusap, kundi ito ay isang command. In 1 Peter, ang sabi po doon, be holy. Sabihin natin sabay-sabay, be holy. Ito yung sinasabi na hindi sa panglabas lamang. Hindi dahil sa tinataas mo ang kamay mo kay Lord, ay banal ka na. No? Hindi dahil sa tumutulong ka sa kapwa mo, banal ka na. Itong ibig sabihin ni Paul, be holy in everything you do. Say it again, be holy in everything you do. Ibig sabihin sa lahat ng ginagawa mo ay magpakabanal. Maging banal ang lahat ng ginagawa mo. Paano yun? In everything you do. Ano ba yung mga bagay na yun na i-mention natin? For example, dapat ba sa trabaho ninyo ang Diyos ay nagiging banal ka sa mga trabaho na ginagawa mo? Tama po ba? Sa inyong trabaho, dapat ba ay nandun ang kabanalan? Hello, may kausap pa ho ba? Ayan. Doon po ba sa loob ng tahanan nyo, habang naguhugas, naglilinis, nagwawalis, may kabanalan po ba dapat doon? Ayan. Sa inyo pong panonood sa YouTube, may kabanalan po ba doon? Konti ng pakonti, ano? Doon po ba sa mga mag-aaral, sa inyong pag-aaral, may kabanalan po ba doon? Kita mo, isa na lang. Tignan natin kung meron pang mag-amen. No, ibig ko sabihin, in everything you do, pag ikaw ba ng daya ng loko, may kabanalan? Pag ikaw ba'y tumambay sa dabarkads mo, at inuman ng ganon, may kabanalan po ba doon? Nag-glorify po ba ang Lord sa ginagawa natin? Ito yung ibig sabihin ni Peter. No, lahat, in everything you do, be holy. Tama po ba? Amen. And just as God is holy, He is the one who chose you. Hindi po si Pastora Elna, hindi po si Brother Eddie, hindi sila Sister Angie na ginawa kayong music or sawan para maging banal o sila Ate G. Hindi po yun. Ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo. It is the grace of God. Because of the grace of God, tinawag tayo although we are not capable. Tama po ba? Hindi tayo karapat-dapat. Pero sa habag at biyaya ng Diyos, ginawa tayong banal.
Palakpakan nga po natin ang Panginoon. In 1 Corinthians, another word. So whether you eat or drink, di ba? Do it for the glory of God. In everything you do it for the glory of God. Kakain ka, matutulog ka, gigising ka, maglalakad ka, pag nakikipagmarites ka ba? Holy ba ang God sa mga tsikahan? Ito po yung sinasabi ni Peter, in everything you do it for the glory of God. Ito po ang paraan para to resolve to live in purity. In order to live in purity, we must be holy in everything we do. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tama po ba ang Diyos? Amen. Holiness is not an option. Kapatid, ang pamumuhay ng banal ay hindi po, option. Pwedeng hindi, pwedeng mamaya o bukas. No! This is a mandatory. Being a Christian, being a followers, being a disciples of God, of Jesus Christ. This is a mandatory, this is a command. And be holy. Magpakabanal tayo. And those who belong to God, sa lahat ng sumusunod kay Kristo, we are called to be holy. Sabihin mo sa katabi mo, we are called holy. Naintindihan po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Why is being pure and holy so important? Bakit nga ba? Sabi nga, hindi optional to. No? Hindi optional, mandatory. No? Sabi doon, pag ikay kukuha ng lisensya or sa government, may prerequisite. May requirements. Tama po ba? Pagka nag-apply ng trabaho, merong mga requirements. Tama po ba? Number 1, yung health mo. Papa-laboratory test ka. Kukuha ka ng health certificate that you are fitted for that kind of work. Tama po ba? Lahat sa government may requirements. Bago mo makuha yung permit na yon. Ako po ang dami kong dinaanan, grabe. Talagang taon ang lumipas. No? Hanggang ngayon, di pa na-issue. Pero malapit na po. No? Sabi dito, because the prerequisite. Sabihin po natin ang word na prerequisite. Ay, parang ako lang. Again, prerequisite. Required. Yan. Kailangan na kailangan. Because the prerequisite for service or serving the Lord is always holiness. Yun ang requirements. Sa 1, hindi lamang magaling kang tumugtog. Hello? Ang gusto ng Lord, holiness, may kabanalan. Pag hindi ka namuhay ng may kabanalan at nakita ka ng ating head, ng ating chairman, na si Angie or si Alan, I'm sorry to tell you, no, kahit sa dance, magpapahinga ka muna. Baka kailangan mong mag-commune maigi sa Panginoon. Dahil it is impossible to serve the Lord, our God, a holy God, without a holiness in our hearts. Amen po ba? Imposible, banal na Diyos. Tapos ikaw, ginagawa mo yung bagay na nakaka-contaminate sa puso mo, sa kabanalan ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba yon? Now, as sabi doon, because this is a required, priority, condition ng puso natin, kinakailangan being a Christian followers of Jesus Christ, we must be holy. Ito ang number 1 requirements. No? Bilang isang born-again Christian, sabi doon, tayo daw po ay mabuhay, prerequisite, condition ng puso natin is to be holy. Sabi nga doon, sine qua non. Wow, another word. Sine qua non, it is a must. Amen? It is a must. Sabihin mo sa katabi mo, it is a must.
importante. Sabihin mo, mahalaga. Amen? Ito ang kailangan natin. Needful. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Andyan pa ba kayo? Palakpakan na. Anong sabi ng Romans chapter 12? Nako, memorize natin to. Gustong-gusto natin. Ako, gustong-gusto ko to. Iyak ako ng iyak nung kay Lord. Nung nagpapasimula ako sa music. No, sa music. No, nung nasa tambo pa kami nagsisimula. Lord, bakit ba ganito? Parang ang antindi ng dating ng Romans chapter 12. Why? Anong sabi po doon? Basahin nga po nating lahat. Ready, go! Amen. Ito daw po yung worship mo kay Lord. In other translation, this is your reasonable worship to God. Nakikiusap ako sa inyong lahat, kapatid, sa biyaya tabag ng Diyos to resolve, to live life or purity. Let us present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Ito pala'y katanggap-tanggap. Sabihin nyo nga po, katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap na service, worship mo, reasonable, karapat-dapat na pagsamba. Hindi dahil sa magaling ka lang tumugtog, hindi sa magaling ka lang magsayaw, hindi sa magaling ka lamang magturo, hindi pagalingan. Ang binabasihan ng Diyos dito ay ang buhay natin ng may kabanalan sa Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, sabi dito, it means that, sabi doon, due to God's great gift to us, it is, sabi doon, reasonable worship. Reasonable for God to accept or expect us to sacrifice ourselves. Reasonable. Sabi doon, ina-expect ng Diyos na tayo mag-aalay ng buhay natin na banal sa Panginoon. Giving up. Sacrifice, giving up. Lahat ng bagay na makakasira sa pamumuhay mo. Sa isip, sabi doon, your entire being, no? Including our minds, ano pa, with all of their character, lahat ng pag-uugali, energy, ano pa, knowledge, your experience, your skills, no? Yung perspective, pananaw mo, yung attitude, sabi doon, with nothing held back. Not any single portion for yourselves. Huwag mo nang itirayang maliit na kasalanan, karamihan. Amen? Karapatan ko magalit kasi may ginawa siyang mali sa akin. Amen? Nag-glorify ba? Nagiging banal ba? May kabanalan po ba yung ganun? Ang paghihiganti. Amen? Kaya ang sabi po dito, without holding back or hold back a portion for ourselves. This is not, sabi doon ni Paul, extreme na request ni Paul. Hindi po to extreme, but this is reasonable. Tama po ba? Reasonable po ba? Karapat-dapat po ba? Kaaya-aya po ba? Na tumanggap ang Diyos ng buhay ng may kabanalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. And the next, why being pure and holy is so important? Because, yung binasa natin kanina, yung condition for our blessing. People like that will receive the Lord's blessing. Napakasimple lamang, Psalms 24, na binasa natin, na tumanggap po tayo ng pagpapala, God's favor. Sabihin nga po natin, God's favor. Mapapasayo yun. Ang pabor ng Diyos. Because you live a holy life. Nagbigay ka ng karangalan, kabanalan ng Diyos. Amen? Now, ikaw naman ang tatanggap ng pagpapala ng Diyos.
The blessing of seeing God. Ang pagpapala na makita ang Diyos. Taas nga ang kamay na gustong makita ang Diyos. Parang ayaw. Baguhin natin ang question. Sino ang nais ma-experience ang Diyos? Taas ang kamay! Palakpakan nga po natin ang Diyos! Sabi ko na nga ba pag tinanong ko sino ang gustong makita na ang Diyos, ayaw baguhin. O di ba? Ibig sabihin, nais mong ma-experience. Tama po ba? Do you want to experience God? And be holy. Purify your heart. Cleanse your heart. Cleanse your hands. Amen? Praise God, and you will experience God's blessing. Seeing God in the great goal of being pure. You have an access to ascend in the Lord's holy mountain. We have the access to stand in His sanctuary. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And lastly, ang sabi po doon, sabi po ni John, 1 John, the beloved, He is pure, and everyone who has this hope, everyone who experienced God, in Him keeps themselves pure like Christ. Do you want to be blessed by God? Taas nga po ang kamay. Parang yung iba ayaw. Do you want to bless by God? Maintain, keep yourselves pure like Christ. Amen po ba? Amen po ba? At ang sabi po dito, God has a promise. Ang Diyos ay merong pangako. Yung biyaya tabag ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kapatid, hindi lamang ikaw ang makakaranas ng blessings from God. Mention it. Sabihin mo na lahat ng bagay na gusto mong i-bless ka ng Lord. Through your family, relationship, sa kapatid mo, kaibigan, trabaho, negosyo. Amen? Sa asawa mo, sa pag-aaral mo. Gusto mo ba ang blessing ng Lord ay dumaloy sa lahat ng area ng buhay mo? Keep yourselves holy in the Lord. Tama po ba? Purihin po ang Panginoon ngayon pong umagang ito. To those who do what is right, sabi doon, to those who do what is right, He gives every good thing that they need. Sinabi ng Lord, Psalms 84. The question is this, sino ang may karapatang tumanggap ng blessing ng Lord? Sino? Only those who has clean hands and pure heart. Pumalakpak po sa Panginoon ang lahat ng nais tumanggap ng pagpapala. Tumayo po tayong lahat. Kaya nga tanong ko kanina, nais nyo bang na maranasan ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin? Or maaring hindi natin maranasan ang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa pamilya mo, sa trabaho mo, negosyo. Maaring merong pang bagay na dapat i-resolve. Merong bagay na dapat ayusin ng Diyos. Higit sa lahat ay ang ating mga puso. Amen? Humingi tayo sa Diyos. Dalikaan tayo ng bagong puso. Ano yung sabi dun na Lord, remove this stony heart. Tanggalin mo, Diyos, itong matigas na pusong ito. At bigyan mo ko ng malambot na puso. Give me a new heart. Give me a new heart, Lord. Ito lang po ang nakikita kong paraan ayon sa ating pinag-aralan. At ito ang in-expect ng Lord. Hindi tayo karapat-dapat. Amen? Sino ba magsasabi, ay banal ako? Hindi.
Because of the mercy of the Lord. Dahil sa habag at awa, imagine this, ikaw, tayo na dating nagtatampisaw sa kasalanan, nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, ngunit merong isang Panginoon Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, nagalay ng buhay habang tayo nagtatampisaw sa kasalanan. Because of the grace and mercy of our God, we are here. We are called to be holy. At may karapatan ka pang mag-serve kay Lord. Kalain mo yun. Are you thankful? Ikaw ba'y nagpapasalamat sa Diyos na paglilingkuran mo ang isang banal na Diyos sa lahat ng ginagawa aspeto ng buhay mo? Because of God's grace. Nandiyan ka sa trabahong yan dahil biniyayaan ka ng Diyos. Hindi ba karapat-dapat mag-serve ka kay Lord? Hindi ba karapat-dapat tumanggap ka ng pagpapala, kalakasan at kagalingan timala? Hindi ba karapat-dapat lamang ang Diyos tumanggap ng iyong serbisyo? So I therefore beseech you, my brethren, that you must offer your body, present to God as holy service, reasonable service to God. Bow down your heads. Oh God, hindi kami karapat-dapat sa kalagayan namin ito. Pero dahil sa habag at biyaya mo, kinahabagan mo kami, kinaawaan mo kami. Kaya wala kaming pwedeng pagbayabang o anumang meron kami. Now we are here, Lord. Just like what you said in Romans chapter 12. Nananawagan ka sa amin. Naialay namin to present our body, O Lord. Holy. Holy sacrifice to you, O Lord. Now, tayo po'y lalapit sa Panginoon with our heart. Handang magpalinis sa Diyos. Everyone, let us sing this song. Hallelujah. Maaari niyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong puso, sa tapat ng iyong puso. Let us sing this song if you are ready. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng puso mo, kapatid. Ang lahat ay hayag sa Diyos. Wala tayong maitatago. Come on, humble your hearts to the Lord. This is our prayer, Lord. Cleanse me from within. Yes, Lord. Hallelujah. And make me holy. Purify my. Cleanse me from my sin. Hallelujah. Cleanse me from my Make sin. this as your personal Deep prayer. Within, deep within. Come on. I refiner's fire. We ask the Lord. My heart's
Hallelujah. Lift up your hands. Father, we pray, O God, just like what you said in Matthew chapter 5, Lord, na ang sabi mo po, Panginoon, sa amin, for out of the heart come evil. In our thoughts, murderer, adultery, fornication, theft, false witness, slander. They are what? They are things that defiles our heart. Father, we pray and we submit to you, O Lord God, our lives, our heart to you, bilang isang sacrifice offering sa iyong harapan. And make us holy, Lord. Purify our hearts, O Lord. Like a pure gold, O Lord, tulad ng gold na pinupurify mo, Panginoon. Lord, alisin ang mga contamination sa aming mga puso. At hindi na namin kailanman i-welcome sa puso namin, sa buhay namin, ang mga bagay na mga nabanggit mong kasalanan dito, Panginoon. And Father, we want, Lord, to live a life, oh Lord God, ang buhay na malinis ang aming puso. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil sa biyaya mo, ay kami, O God, ay nilinis mo. Thank you, Lord. Blessed are those. Blessed are the pure in heart. Thank you, Lord. And all the glory belongs to you, O God. In Jesus' mighty name, amen.